never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me.
With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God who is saved. And all my life you have been faithful, yes you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Oh, we thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Thank you, Jesus. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Oh, you are so good. We lift your name, Jesus. Hallelujah. Be glorified in this place, Jesus.
your goodness, God. Oh, surely your mercy and your goodness follows us all the days of our lives. And we worship you, and we honor you, and we give you all the praises, oh God. You have been so good to us. Thank you, God, for 2024. Salamat sa lahat ng aming pinagdaanan. Either ito po ay mataas na antas ng kalagayan or pinakamababang antas ng aming kinalalagyan. Napatunayan namin nandiyan ka palagi para sa amin. Hindi mo kami iniwan. Tapat ka sa iyong mga pangako at napatunayan naming mabuti kang Diyos sa aming lahat. Salamat, Panginoon. Madami kaming naranasan. At ang nanaisin lang namin sa lahat ng mga nangyari ng taong 2024 ay talagang sabihin sa iyo, maraming salamat. Binigyan mo kami ng taon na iyon. At ngayon, tumawid kami sa panibagong taon na alam namin masigit pa ang iyong paparanas sa amin. Ang nais mo lang ay magtiwala, manampalataya, at patuloy na ilagak ang lahat-lahat sa amin sa iyo para ang iyong kabutihan ay palaging mag-umapaw sa aming lahat. Ngayong gabi, O Diyos, sa aming mga labi, sa aming mga puso, sa aming mga sarili, sa lugar na ito, salamat sa unang araw ng taong 2025. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, dadakilain namin ang pangalan mo, at patuloy na ipagkakatiwala ang lahat-lahat sa iyo sa buhay na ito. Salamat, O Panginoon. Puspusin mo kami araw-araw sa taong ito ng iyong banal na Espiritu. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Gamitin mo kami na pamamaraan ng pagpapala mo sa maraming tao habang ang buhay ito'y pinagpapala mo. Lord, matuto kami sa mga bagay, Panginoon, na nais mong ituro sa amin. Huwag kaming magmatigas, kundi magparaya lang kami at magpasakop sa iyo. Makatagpuan mo ang bawat isa sa amin na nagpapakumbaba sa iyo, nagpapasakop sa iyo, sumusunod sa iyo sa bawat utos na nais mong aming gawain at maisakatuparan. Lord, alam namin, sasamahan mo kaming lahat sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, at sa simbahang ito. Mangyaring tunay ang iyong kalooban. Panginoon, sa gabing ito, sa unang araw ng pagsasama-sama namin, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Manguna ka sa amin, magpaunawa ka sa amin kung anong puso mayroon ka para sa amin. At yun ang aming i-adapt, at yun ang patuloy naming i-connect sa iyo, at yun ang aming patuloy na gawin para sa iyong kaluguran at kaluwalhatian sa buhay na ito. Pinagpala mo ang Life and Peace Believers Community, at alam namin ang kabutihan mo ay patuloy na mag-uumapaw sa buhay at pamilya ng bawat isa. Marami pong salamat. Makapangyarihan kang Diyos, at mararanasan namin ito ngayong taon 2025. And all the things that we will be doing together
is all to give glory and honor to you and you alone. For you, God, deserve it. God, make our hearts be submissive to you. Make our hearts be yours and yours alone. Do a great miracle in and through this life. We give you honor, we give you glory, at alam namin sa gabing ito, buhos ang masaganang pagpapala at biyaya mo sa aming lahat. Salamat, salamat sa pagsasama-samang ito. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Yesus. At salamat, Dakilang Ama. Itong aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. 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 Good evening. Hallelujah. Happy New Year to everyone. So before we all sit down, just go around and makipagkamay po kayo. Sabihin nyo, masaganang tunay ang taong ito. Happy New Year po. Happy New Year. Malakas ba ang putukan? Ang lakas ng ulan eh. Sabi ko, okay. Tama-tama. Lalakas din ang loob ng mga nagpapaputok eh. Umuulan na. Nagpapaputok pa rin eh. Well, at least masaya pa rin ang pagsalubong kahit na ulan. At salamat sa Panginoon dahil nandito tayo sa unang araw ng taong 2025. Hallelujah. Well, grateful sa ating Panginoon na tayo po'y magkakasama dito sa lugar na ito. And I believe sa pagpapatuloy po ng ating pagsasama sa taong ito ay mas lalo tayong maging mas malalim, mas matatag at mas konektado sa Diyos at sa bawat isa. Okay, so I hope and I pray that we can really somehow embrace the purpose of being a family. And wala ako ibang naisin kundi talagang ang bawat isa ay talagang maging pamilya sa isa't isa. That we can be a help, tulong sa isa't isa, katatagan at kalakasan. Just like what I have shared last Sunday. Sunday yun, na kailangan talaga natin ng supply ng isa't isa para mapatatag ang isa't isa. Dahil sabi ng Bible, di ba, one can chase 1,000, two can chase 10,000. Tama ba yan? So, biro mo, isa ka lang, you can chase eh. Ibig sabihin, there's the majority na eh. But how about the two? Ibig sabihin, if there's someone with you, there's such a much more force and power available for us. So, dito, sa simbahan, babasagin po natin, and as much as possible, babasagin po natin yung pagiging loner. Yung ako lang ito. Siguro sabi niyo, Pastor, hindi pwede yan. Ganyan talaga ako eh. Sabi ko ganon, kung ganyan ka, hindi yan kalooban ni Lord. Tandaan natin, we were made
to be having fellowship with our God. Not God, just God, and us, just us. Okay? So, I hope and I pray talagang makatch natin yung connection. So, some announcements po this month of January. Yan po, tingnan nyo po, simula po sa Lunes, ay akin po kayong patuloy na encourage na maging bahagi ng ating prayer and fasting. So, isang meal lang po naman yung ating i-skip. And that, pag-skip natin, let us, tawag dito, concentrate natin yung time na yun to pray to God and have His Word. Meron tayong salita ng Panginoon. Mainam po na, kumbaga yung practice natin, talagang napapractice natin. And I don't know, no, kasi I don't want to judge. Everybody has their free will to choose. And my encouragement talaga is that we all be involved. Ma-involve talaga tayo sa salita ng Panginoon. No, so, sa salita ng Panginoon at siyempre sa buhay pananalangin. At ayaw natin na aming mga mananampalataya in the long run, they are falling victim, they are weak, they cannot move forward, they cannot overcome situations, and worse comes to worse, they have become a burden to somebody. Wala naman tayong sinasabing ayaw natin ng may burden. No? Nasa simbahan tayo, gusto natin palakasin, patatagin. Kahit alam natin binigay sa atin yan, tutulungan pa rin natin sila. But again, nandito na tayo, make sure na tumatag na tayo. Kasi dadating ang panahon, lilipas sa mga panahon sa atin dito, magkakasama. Siyempre, ayaw nating wala tayong pagkatandaan. Tama? Ika nga, magkakasama tayo, pero yung ating, kumbaga yung maturity natin, lalo na sa pagharap sa mga sitwasyon ay para rin tayong mga bata. We are supposed to all mature. We all are supposed to be more established and more, kumbaga, tawag dito, effective to somebody else's life. Okay? So, prayer and fasting, sa Monday po, alas 7 ng gabi, 2 gabi po, at ito po ay online muna po yung 2 gabi, at yung pangatlo ay dito po, itong ginagawa natin na prayer, may midweek prayer service. Okay, January 6 to 8 po yan, 7 p.m. And then, January 11 naman po, 2 gawain po yan sa umaga at sa hapon. Sa umaga, ang mga kababaihan ay patuloy naming in-encourage na maging bahagi po tayo, na sa Ladies Fellowship. Again, hindi lang po ito maritisan, marisolan. Ito po ay, ano tawag diyan? Kumbaga, mas binibigyan ng diin, pansin, yung kapakanan, hindi para i-chismis, i-judge ang bawat isa, kundi somehow i-address yung sitwasyon at para, kumbaga, yung spiritualidad ay mabigyang pansin din. Okay? Ladies Fellowship, 8 in the morning, and then young adults, I think bowling ito. Ay, badminton pala. Badminton ba? O badminton, alas 4 ng hapon. So, inaanyayahan po namin ang mga young adults na maging bahagi po sa gawain ito ng Young Adults Ministry. Fellowship, alas 4 ng hapon. And then, on January 25th, 2 rin po ito. Sa umaga, yung mga kalalakihan ay inaanyayahan. Sa umaga, alas 8, fellowship po ng mga kalalakihan. And then, sa hapon, youth naman. So, medyo malayo-layo ang youth. Gather mo na yung mga kabataan mo. Dapat yung mga kabataan, mabit-bit din yung mga kaibigan nyo. Ito, mga kapitbahay ninyo. Ito, mga bata, oh. Kung mga batang yan na ma-expose na sila, somehow, gone are the days na, kumbaga, we are trying to preserve them kasi the more we preserve them, the more they are being reserved. Reserved sa Diyos.
So expose them. Because when you expose them, the more that they will just get something. At first, they are not getting it. Hindi nila makatch yan. Pero eventually, makakatch nila yan. Kasi ako, I started at the age of 13 eh. O, isipin nyo, at the age of 13, hindi ko naman lahat intindi. Pero ano lang, sama lang ako ng sama. Kung masaya sila, masaya din ako. Kung kakain sila, kakain din ako. Basta kung ano yung ginagawa nila, gagawin ko rin. Ano ba yung walang KJ, ang tawag, walang KJ, walang killjoy. Ibig sabihin, kung ano meron sa kanila, sasama ako, magjo-join ako. So, alam ko, there are young people today that are so choosy with regards to their friends. But, sa church, it's more of a family. We are not just, kumbaga, knowing some friends. But we are knowing our family members. Okay? So, pag nakita mo siya, at alam mong anak mo siya, tapos, kumbaga, pag dinala mo sa simbahan, at alam mong itong batang ito ay mga anak-anak na natin ito, makikita natin na makukonect din yan eventually. So, may mga bata kasing ayaw talaga mag-connect eh. No? Pero hindi na natin iintindihin yung mga ayaw kumonect dahil ang intindihin natin yung kukonekta. Diba? Panalangin tayo ng panalangin. Kung talagang kukonekta yan. Pero kung ayaw kumonekta, si Lord ang magtatanggal ng desire for us, for them to be connected. So, we are not that kind of people na masyado tayong desperado. We are here just to do the things that we need to do, and that is to pray. Okay, 25th, men's and youth. And for us, this month of January po ay first fruit month. Ang first fruit month ay explain po natin every Sunday. Not just explain, but to encourage everyone to really make this a practice, not just on the certain month like this, but actually it is the whole year. The whole year po ang first fruit. We are just concentrating it on the first month because yun po yung dinedicate ni Lord na buwan. Pero he did not, kumbaga pinigilan yung iba na mag-practice ng first fruit sa ibang mga buwan. Okay, so every Sunday, we will talk about this, and I hope we'll get really what God is trying to bring to us, His message. Okay? So, yan po ang ating mga schedule of activities this month of January. And we will be planning also to have our Connect group this month. And soon, yung ating Married for Life, magkakaroon na rin. Yung Summer Saya, yung pala, ipapaalala ko rin, we are now accepting savings. Okay, wala pa po tayong lugar, pero we will be, mag-ocular po kami either this week or next week ng mga lugar. Okay? So, pwede namang ipon-ipon na. Hopefully, makasama ulit ang lahat. Okay? So, yun po. Huwag po natin pahirapan yung ating mga sarili sa mga pag-iipon na ulit na yan. Dahil maglaan na. Paglaanan, turuan talaga natin ang sarili natin maglaan para sa isang bagay na alam naman natin makabuluhan para sa Panginoon. Okay? So, this night, I'll still be continuing doon po sa ating series na Kingdom Living. Ang gusto ng Panginoon,
ang bawat isa na nanampalataya sa Diyos ay alam mamuhay sa kaharian. Okay? Specifically, sa kingdom living, meron siyang iniatas na mga utos. Okay? Sa tahanan, meron niya mga, kumbaga, guidelines. May mga rules, may mga policies na dapat sinusunod ng mga kabahagi noong lugar na yon, noong nasasakupan, noong lugar na yon. So, tayo po ay kabahagi ng kaharian ng Diyos. At tayo ay merong responsibility na sumunod kahit na alam nating parang hindi swak sa atin, pero alam natin itong mga bagay na ito'y swak sa Kanya, hindi na natin dapat ito, kumbaga, debatihin. Kundi magkaroon lang tayo ng puso na susunod lamang doon sa mga utos na yon na gusto ng Diyos sa iyo at sa akin. Okay? Specifically, tayo po ay nasa series number 15. At hindi na po ako babalik doon sa 14 series na akin pong na-take up ng 2024 kasi tapos na po ang 2024. So, kung gusto nyong bumalik, pwede naman po. Maganda naman po yung mga series na yon. But tonight, this is series number 15 and we are still discussing the commands of Christ. Specifically po, yung mga utos ni Kristo. Kung ano yung mga tinuran ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo na gustong-gusto niya na gagawin natin, na hindi natin sasawayin. Okay? So paalala lang, itong mga bagay na ito, unang-una, ito yung pinaka, tawag dito, foundational natin na somehow sa ating mga mananampalataya, maintindihan natin that the life of the kingdom, okay, ang buhay sa kaharian, ay hindi pwedeng maisapamuhay sa pamamagitan ng laman. Okay, kung tayo'y mananampalataya, bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Hindi po natin maisasapamuhay ang buhay sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng laman. Ibig sabihin, nag-e-effort tayo in this own strength, in this own effort. Ibig sabihin, may lakas tayo, may talino tayo, but this will all fall short. Okay? Kahit na anong figuring out natin, kahit na anong lakas nating ibuhos, but we will still fall short if we will live this life through this flesh. Because ang flesh po natin, ang laman pong ito, ay limitado. Diba? Wala ditong pwedeng magsabi, ako si Superman, ako si Supergirl, o Superboy. Tama? Kasi, Superman ka, Supergirl ka. Si Superman nga hindi naman matalino baliktad ang brief. Alam nyo ba? Biro mo, kung matalino yon, dapat ang brief nasa loob. Isipin nyo. Kasi malakas siya, man of steel siya. Man of steel. Pero mali ang pagkakakabit ng brief niya. Nasa labas. Isipin yan. If it is in the flesh, you know it will fail. Bibigo talaga Sasablay talaga. But I want us to get this in the Bible. Ito po yung sabi ng Biblia. Sumabra. Ayan. Sabi ng Bible, Zechariah 4:6. Sabi nga nun, He said to me, sabi ng Diyos sa akin, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Or pwede nating maging personalize po itong sinabi ng Diyos sa Zerubbabel. Sabi niya ganon, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Kung hindi ito sa pamamagitan ng laman, sabi niya ganon, hindi rin sa pamamagitan ng kalakasan mo, hindi rin sa pamamagitan ng kalakasan mo, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ko.
So ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng Espiritu niya. Hindi sa Espiritu ni Pastor. Hindi sa Espiritu ng bawat isang nandito. Sa Espiritu ng ating Panginoon. Amen? So, sa ganung pamamaraan, ang gagawin natin ay maglalagak tayo sa Espiritu ng Panginoon. Dahil ang kaharian ng Panginoon ay sa pamamagitan ng Espiritu niya. So, kung yung effort natin, ayaw nating magalit. No, lahat tayo pwedeng hindi magagalit, di ba? Pero, pag tayo'y sinusubukang magalit, siguradong mapupuno tayo at sasabog tayo at magagalit. Dahil ang laman, talagang may limit siya eh. Pwedeng sabihin natin, yan na, nakatapos tayo ng 2024. Nauso yung New Year's resolution, tama? So, sabi nila, hindi na ako magagalit. Hindi na ako mangungutang. Hindi na ako mag-iisip ng masama sa kapwa ko. Mga ganon na pag-iisip, di ba? Meron dyan, yung mga tambay sa amin sa Tondo. Hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako inom. Pagdating ng alas 12, lahat sila lasing, lahat sila umuusok. Sinasabayan nila ang paputok. Resolution ba yon? Hindi, because ginagamit nila ang sarili ng lakas para mamuhay. Pero tayo, namumuhay tayo kung tayo Kristiyano sa pamamagitan ng Espiritu. At ang Espiritu, ang siya nagbibigay ng katatagan sa atin, kalakasan at abilidad sa atin, para matanggal sa atin ang mga hindi maganda sa atin. Okay? Next slide tayo. Okay, ito na. Ngayon, dito tayo. So, napag-usapan ng mga nakaraang mga mensahe. Isa sa mga gusto ng Panginoon na isinasapamuhay po natin ay yung buhay. Katulad ng binanggit ko nung linggo, yung buhay na ibinabahagi natin sa iba. So ang gusto ng Diyos sa buhay na ito na ayon sa kanyang kaharian ay humingi tayo sa Diyos ng mga ani para magpalabas siya o magpadala siya ng mga manggagawa sa harvest field. Okay? Ask the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Alam nyo, sa panahong ito, kasi di ba, isa sa mga problema ng mga simbahan, paano lalago, lalaki. Ang problema kasi sa mga simbahan ngayon, gusto ng bilang, pero pwede ng quantity, pero walang quality. O sabi ng Diyos, tumawag ka sa Panginoon para magpadala siya ng mga manggagawa, para magpadala ng mga manggagawa. Ano yung mga manggagawang yon? Sino yung mga manggagawang yon? Ang mga manggagawang yon ay tayo na nandito na sa kanyang kaharian. Isa ito sa mga utos ng Diyos na sinasabi niya, manalangin ka. Ipanalangin mo na may mga taong hindi lang sila magsisimba, kundi hahayaan din nila ang iba na magsimba. Okay? Kami, na-expose kami sa simbahan na paramihan ng paramihan ng numero. We major on numbers. And yearly, ganon ang nangyayari. Ibig sabihin, para bang it is our ang tawag doon yung para bang
Naiangat ka eh. Parang karangalan sa'yo. Honor, honor. Honor sa'yo kapag marami kang napapatanggap. Which is maganda naman, di ba? Wala naman pong masama doon. Yung pupunta mo isang tao at intentionally pupunta ka doon sa lugar at pabahaginan mo talaga ng salita ng Diyos. And the Lord is just like this. He is intentionally sending out laborers. Intentional din siya. Nagpapadala din siya ng mga manggagawa para sa kanyang mga anihin. Kasi, sa panahon kasi ngayon, either ang mga anihin ay mapupunta sa kapahamakan lalo or ang mga anihin ay hindi na maaani dahil tumigas na ang mga puso. But I'm still concerned with the quality of the harvest. Siguro naman tayo dito sa simbahan, gusto natin talaga na ang dadali ng Panginoon sa atin yung mga freshly picked. Amen? Ibig sabihin, nakita mo, hinug na ito, pwede na itong anihin. So, yun yung sinasabi ng Panginoon, manalangin tayo para magpadala. Kasi minsan, alam natin, kailangan na natin nandoon, pero hindi tayo nananalangin. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo po ay naging busy para tayo'y maging bless me. I hope naintindihan niyo po ito. Ibig sabihin, sa simbahan, ang naging drive ay to be blessed. To be blessed. Kumbaga, kabig ng kabig, hindi to bless. To bless. Naintindihan niyo po ako? So the Lord is just asking every one of us to ask the Lord of the harvest to send out. Dapat merong mga taong talagang gagawa nito. Sa atin, marami pang kulang sa atin. We don't have our outreach. We don't have our outreach. Pero kung ang bawat isa, hindi naman ito event dapat, ito'y dapat lifestyle. Tama? Hindi yung, okay, January 12, hindi tayo magsisimba, gagawin nating event, yung pupunta tayo sa labas, pupuntahan natin yung mga kapitbahay natin dyan at aabutin natin, share natin. Parang intentional din. Intentional evangelism. It's always good. But the Lord of the harvest is just trying to say, you pray. Make it a heart of yours. Make it a heart of yours to really be sent out. Not just on a certain event. Okay, not just on a certain event na kumbaga naka-confine lang. But it has become you wherever you go. Yun yung naging buhay na natin kahit saan tayo pumunta na maupo tayo sa isang lugar, may nakatabi tayo. At kapag yun nagsimulan nagsalita, ani na yun mga kapatid. Hindi mo naman kailangan ikaw magsimula ng salita palagi. There are people, hindi mo sila kinakausap, pero kakausapin ka. Para ano? Para iligtas mo sila. Okay? So ask the Lord of the harvest to send out. And ang tanong doon, tayo ba ay willing to be sent out? Sabi ng Isaiah, di ba ganon? Whom can I send? Sabi ni Isaiah, here I am, send me. Nandito ako, O Diyos. Ipadala mo ako. Kasi sino kaya ngayon na magsasabi, Lord, send mo ko?
Or, Lord, pag ano na lang, pag may time, ganyan. Pag hindi na ako busy sa mga pinagagawa ko sa buhay ko. Or it has become you wherever you are. Sa company, sa community, sa family, sa relatives, sa friends, sa school, kahit saan ba, kahit saan ka isiksik, ikaw yung nagiging laborer dahil ikaw ay sent out by God. Luke 10 verse 2, sabi niya ganon sa Amplified Classic. And he said to them, the harvest indeed is abundant. There is much ripe grain. Sobrang dami na ng mga hinog ng mga binhi. But the farm hands are few. Kakaunti pa lang ang mga tatrabaho. Pray therefore that the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. May marami na tong kantang na i-compose. At I pray that it will become us. Sa simbahang ito, again, we are not just designed to be blessed by God, we are designed by God to bless others. Amen? Pinagpapala tayo para pagpalain ng iba. So, tingnan niyo po, this is not just a bless me involvement, but to be blessed and be a blessing to so many around us. It is not a just bless me involvement. Kasi maraming pumupunta sa simbahan kasi may pakinabang Nabibless Totoo naman po sa simbahan, hindi madi-deny, mabibless talaga tayo. Tama? Pero kasi ang nangyayari, when the Lord, when those people have experienced the blessing, they will forget the one who blesses. Maraming ganon. Nakikinabang na. Pero in the end, sila lang talaga ang nakinabang, but others are not. Kumbaga, tawag dito, makunat pa sa makunat. Ni hindi mo mahingian. Ni hindi mo mahiritan. Ni hindi mag-join. Ni hindi mag-participate. Ni ayaw extend ang kamay para mag-bless. But this is not that kind of a movement or involvement. We are here, blessed by God, to be a blessing to so many around us. So it's not limited, mga kapatid. When the Lord asks us, or when God is asking us to be sent out as laborers, He's asking us to really be willing to be a blessing. Extend ang ating mga sarili. Next. Bakit ka na lumalampas? Saglit. Ayan. Isa pa. Yan ba yan? Yeah, next. Yan po yung another verse doon sa point number 1. Ask the Lord of the harvest. Yung Matthew 9:37 and 38. Sabi nga nun, He said to His disciples, if we are the disciples of the Lord, sabi nga, the harvest is indeed plentiful, but the laborers are few. So pray to the Lord of the harvest to force out and thrust laborers into His harvest. Biro mo, okay, sabi ng Panginoon, manalangin tayo para puwersahin at para ipagsiksikan na tayo ay maging tagapaggawa sa kanyang anihan. So, hindi nyo ba naintindihan na ngayong panahong ito ay yung pinaka-critical na panahon sa maraming tao dahil maraming tao ngayon ay ligaw at bulag? Biro mo, nakikinig ako, nanonood ako ng TikTok with regards to
the Muslims, coming against the Christians. No, pinasisinisiraan nila, merong binabastos ang mga preachers. But I thank God for these preachers that they are so calm. And how isang satanista, kumbaga, binabanggit din ng Biblia, pero in the end, galit na galit, kinuha sa kanya yung mikropono niya, yung microphone niya, sa galit niya. Pero buti na lang, at that time, ang galing din ni Lord eh. Sabi ko, galing talaga ni Lord. Merong police doon na black policeman na nag-ano sa kanya, yung parang iniwas yung preacher. Kasi kundi, magsugat-sugat siya doon. Alam niyo yung panahon na ganito, na napakadilim, na hayag na lahat, pati ang kawalangyaan, kasamaan, hayag na lahat. So we ask the Lord for harvesters, for laborers to be sent out. And I thank God for the boldness of people who are now really speaking in behalf of God. Siguro isipin nyo, ako, siguro pag naharap ko yung mga ganun, di ako makakapagsalita sa mga ganun. I tell you, when you are there, and if you are being sent out by the Lord, you have the power to actually speak for Him. Sabihin mo, hindi ko kakayanin yon. Hindi mo naman kailangan mag-aral ng Biblia. Kailangan mo lang ang Espiritu ng Panginoon. Amen? You just need the Spirit of the Lord. Okay? So, ask the Lord for that. And then, the next, ito isa sa pinakamagandang dapat na ginagawa nating lahat. Ito. Yun. Ito, mga kapatid, sinabi ni Jesus ito sa mga disipulo niya. Sabi niya ganon, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out yan, hindi cast our demons. Cast out demons. Okay? Sabi ni Jesus sa mga disipulo niya, heal the sick. Okay? May mga pagkakataon kasing we are trying to always entrust everything to other people. But the Lord, if we have been part of His kingdom, kung bahagi tayo ng kaharian ng Diyos, we are all empowered by God to bring healing to somebody who's sick. Amen? Kasi ngayon, very rampant ang mga may sakit. At kabit-kabila, may madidinig ka, may gantong sitwasyon, yung sakit, hindi naalis, paulit-ulit, parang prominent at persistent yung sakit na ganon. Why not just release the power of God to heal somebody else's body? Heal the sick, cleanse the lepers. Cleansing the lepers means we are just trying to pull out the things that are unclean in that body. The unholiness, the impurities, that is cleansing the lepers. Kasi may mga taong nagkakasakit dahil sa kasalanan. Naintindihan niyo po? Dahil nagkakasala, para bang gina-justify yung kasalanan. Hindi kasalanan na, ayaw pang aminin kasalanan. Kaya, dapat yung sensitivity natin, alam natin oh Lord, sobra na ako sa Facebook, sobra na ako sa TikTok. Lord, kasalanan na to. Lord, patawarin mo po ako. Hingi ka kagad ng... And then, you know, that we can address situations like this. Kaya marami nagkakasakit. Bakit ang mga bata may mga sakit? Dahil, ang radiation, matindi ngayon. Buong Pilipinas, may radiation Punta ka pa na ibang bansa. Ang saya-saya, no? Buong bansa, mayroong internet, no? Di mo alam, di natin alam.
it is just killing us softly. Killing us softly. Cleanse the lepers, raise the dead. There are people, may mga tao na kumbaga, patay na talaga. As in, hindi naman patay na as in sa physical, but as in hopeless case. Ganyan na yan, malang ganda na yan, ang gano'n. No? Isang araw, nakakatiyan kong, kasi nakabukas yung TV, nanood ako ng face-to-face na Corina Sanchez. Ako, nang pasalamat naman ako. Alam niyo kung bakit? Kasi patay na yung sitwasyon, nabuhay pa eh. Nanghingi ng tawad, nag-iyak ka naman. Sabi ko, ganito, patay na, pwedeng buhayin pa. Eh, alam niyo mga bagay na ganyan, binigay sa atin ng Panginoon yan. Iniutos ng Diyos yan to raise the dead and cast out demons. Again, ang buhay po natin ay palaging kukulitin, gagambalain ng demonyo. Ang gagawin po natin, demonyo, umalis ka dito sa buhay ko sa pangalan ni Jesus. Kung ayaw mong umalis, tatakpan ako ng banal na dugo ng Panginoong Jesus ko at wala kang magagawa kundi diyang kaalaang. Ano man ang gusto mong gawin para ako'y gambalain, guluhin, hindi ka makakapanig sa buhay na ito. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. So this is typical Jesus followers continued to do until in the present. Ginagawa pa rin ito ng mga followers ni Jesus until today. And we are not supposed to be, selective. Sa iba lang yan. Hindi na gagawin ni Jesus yan. Tayong lahat po, empowered tayo, di ba? Hindi lang tayo by the flesh, by the Spirit of God. So, this is typical Jesus followers still doing. And His instruction, this is His instruction to the 70 in Matthew and the 12 in Luke that announces the kingdom of God. Alam nyo, itong mga bagay na ito, itong mga manifestation na ito, demonstration na ito, ay announcement ito that my kingdom has come. This is the kingdom of God. I am ready to heal the sick. I am ready to cleanse the lepers. I am ready to raise the dead and cast out demons. That is His announcement. Okay? Okay, it is to demonstrate the activity of God among men. Okay, again, itong mga bagay na ito ay demonstration ng activity ng Diyos. This is what the Lord is saying to us, signs, wonders, and miracles. Showing the concern of God for the plight of men and the power of God to do something about it. Naintindihan na Diyos kung anong pinagdadaanan ng tao at yung kapangyarihan niya para gawin ang mga bagay-bagay para sa kapakanan natin. This is to extend the kingdom of God to every place and people group on earth where He is not known. So, ginagawa ng Panginoon ang mga bagay na ito so that His kingdom will be extended. So that people group or places, people will know Jesus. Kasi may mga lugar na mas sikat pa si Santa Claus. Mas sikat pa ang Coca-Cola kaysa kay Jesus. Pero ginagawa ng Panginoon ito para makilala kung sino ang Panginoong Yesus at kailangan ng tao ang Diyos sa mundong ito. Okay? So sabi nga nun sa Matthew 10 verse 8, cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons, freely, without pay, you have received, and freely, without charge, give. Kailangan niyo yun. Pero mo yung gagawin natin, itong trabaho na binibigay, yung inuutos ng Diyos sa atin, ay walang bayad po ito. At walang bayad din ito ibibigay. Kasi meron dito sa lugar natin, o sa mundong ito, sa mga na ginagamit ang ministeryong ito para makakalap ng
donations or sponsorship. Ang ganda ng mga terms, no? Sponsorship. Donations. Di ba? May mga pupunta sa'yo, pagpipray kita para gumaling ka, pero kailangan bigyan mo ka ng 30 pesos. 30 pesos lang naman. This is para may bisa yung panalangin. Anong bisa yung panalangin? Nagbigay ka. Kumbaga, magbigay ka ng maluwag. Huwag ka nang mag-charge. So, ganun din sa atin. Okay? Huwag nating hayaan na ginagamit natin ang iniutos sa atin ng Diyos para gawing negosyo. Lumampas. Luke 10:8 and 9. Whenever you go into a town and they receive and accept and welcome you, eat what is set before you, heal the sick in it, and say to them, the kingdom of God has come close to you. So, sinasabi ng Panginoon, kung saan man tayo dali ng Panginoon, sa mga lugar-lugar, kainin natin kung ano yung inihahain sa atin. At syempre, i-release natin ng pagpapagaling ng Panginoon. At palagi nating i-announce na ang kaharian ng Diyos ay dumating sa kanila. Okay? And the last one, for us to really be concerned with the commands of Christ is proclaim that the kingdom of God is near. Kasi maraming pa ring tao na para bang they are not that dead serious that the kingdom of God is at hand. The Lord is at hand. The Lord is near. The Lord is very near. And we don't want na ang tao na tinitreat nila ang Diyos na napakalayo pa rin. Na parang wala sa paligid, na wala ang presensya, para bang pwede siyang baliwalain kahit saan pumunta, ay wala naman ng Diyos, hindi naman ako nakikita ni Lord, ay lalayo ako, hindi naman ako pansin ni Lord, pwede akong magsikreto, magtago sa malalim, at hindi rin ako makikita, hindi po ganun. We need to proclaim that His kingdom is very near. It's near. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin, it's still coming. It has come. It has already come. It has already come. Where? In us. In you. And in me. Dumating na ang Panginoon. Because we have received Jesus Christ as Lord and Savior in this heart and in this life. So, ibig sabihin, He is not just with us, but also He is in us. Okay? Gusto kong tingnan niyo ito. Ito mga, paano niya inireveal ang kanyang sarili sa atin as He is near to us. His instruction is for our guidance. The Bible that He has given to us has become our guidance in our everyday life to know that He is near. Now, if our treatment with the Word of God or in His instruction is still far from the truth, ibig sabihin, malayo sa katotohanan, ang salita ng Panginoon ay masyado pa rin malaki ang espasyo sa atin, sa Kanya, then we are not really proclaiming that His kingdom is near. We are just living our life as if we just have a religion, not a relationship. Because a relationship will always draw ourselves near to that somebody whom we have a relationship with. So instruction is our guidance. His purpose is our direction. Kung ano yung gusto niya, layunin niya, yun yung ating direction sa buhay. His character is our aspiration. His desire is our command. Kung anong gusto niya, yun din yung sinusunod natin, yung kanyang utos. His nature is our inspiration. His promise is our hope. Ang pangako niya, yan po yung ating pag-asa. So,
we need to learn how to proclaim that the kingdom of God is near. Okay? And then, dito po sa, okay ba kayo? Matthew 10 verse 7. And as you go preach, the kingdom of heaven is at hand. So, we don't say to people na matagal pa darating si Lord. Dinidelay niya nga yung sarili niya. Di ba meron gano'n na yung sabi niya, wala pa, matagal pa, yung second coming ni Lord, matagal pa yan, hindi pa mangyari yan, matagal pa yan. Aabot pa yan, baka wala na nga tayo dito sa mundo, saka darating si Lord eh. Hindi natin alam. Di ba? Sabi gano'n, the thief will come, the thief, the robbers will come when we don't expect them to come. So, we are here to continuously preach. Ipahayag pa rin ipahayag. Alam kong marami nang uuwi sa Panginoon. Mauuna na doon. Pero the preaching must continue. The lives of the people must continue. Let us just proclaim that the kingdom of God is near. And then, makikita rin natin yan sa Luke 10 verse 9, pero ito pong last verse, Romans 10 verse 8. But what does it say? Ano bang sinasabi? The Word. Okay, the Word mismo. God's message in Christ is near you, on your lips and in your heart. That is the Word, the message, the basis and object of faith which we preach. Okay, the Word has become not far from us, but the Word has become so near to us, it is now here, in this heart and in these lips. Kaya nga, sa buhay pananampalataya, mga kapatid, hindi dapat may tawag dito, estranghero pa rin tayo sa sinasabi ng Diyos sa ating lahat. Kumbaga, ang salita ng Panginoon ay bukang bibig na natin, buhay na sa atin. Oo, hindi tayo magaling mag-memorize. Alala ko si MJ nun eh. Ano ba yun, Brother Alan? Christmas party ba yun? Or ano na mga praise and worship yun na? Pinag-recite siya ng Book of Ruth. Ruth yata yun. Family camp. So, 4 na chapter lang yon. So, may mga nag-attempt. Siya ang pinakamahabang na-recite eh. So, sabi ko, tingnan mo, 4 na chapter lang at iilang verses lang. Hindi yata siya, umabot siya ng chapter 2. Hindi. Parang, umabot pero kalahati lang. Pero ang hirap. Ako nga, pinagre-recite sa amin yung Psalms 34 eh. Ilang verses lang din yun. 22 verses lang po yun, Psalms 34. Nasa Alabang ako noon, nag-aaral. Exam namin yun. 16 verses. Tapos nagpa-exam ako dyan sa klase dyan sa Santa Rosa. 16 na verses. Inaaway pa ako ng mga estudyante. Sabi kong ganon. Ano ba talaga, sa sobrang hirap, memorize ng mga talata, nagdurugo ang mga utak. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya minimemorize. Isinisiksik sa puso. Kaya ang sabi ng Bible, if we just proclaim that the kingdom of God is near, then you know that the word is now in the lips and also in the heart. It has become you. Naalala ko yung pelikulang Eli. Alam niyo ba yun?
Di ba, kung saan siya napadpad, daming mga kilalaban ng mga kaaway, and wala na yung book, burado na lahat. But what he did is that everything in it was memorized and he started to transcribe it. But actually, that was a movie. Pero you really don't know if that Bible was really transcribed perfectly. If there is no word at all, then we will all be dried up. Kaya mga kapatid, alam nyo, ang panahong ito, we should understand na inuutusan tayo ng Panginoon. Manalangin tayo para ang Panginoon ay magpadala ng mga manggagawa. At ang mga manggagawang ito ay para magpalaganap ng kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay pagpapatunay ng kanyang kaharian sa panahong ito. Para buhay na buhay sa atin at totoo pala ang sinabi ng Diyos. Ngayon, hindi na tayo nangangamote. Sinabi ba talaga ni Lord yun? Sa mga pagkakataon, we are just trying to figure it out, di ba? Meron tayong mga episodes sa buhay natin, we are just trying to know it by our own. Pero tingnan nyo, nagdi-devotion kayo sa panahong ito. Meron na akong binigay na devotional guide for January. But, biro mo, 3 sa umaga, 1 sa gabi. Kanina umaga, Proverbs 1 lang yung ko. Sabi ko, parang dito lang, Matthew, Psalms, Proverbs. Tapos mamaya, Genesis 1 na. Kung iisip mo, babalikan mo ang Biblia, hindi mo lahat magigets. Sabi ko, minsan, nagsosorry ako kay Lord. Alam niyo kung bakit? Sabi ko, Lord, minsan nadadaya ako yung sarili ko. Kasi binabasa ko siya, pero nabasa ko lang siya, pero hindi ko intindi. Hindi ko talaga naintindihan. Honestly. Para bang just for the sake of, tawag dito, nag-comply ka lang. Compliant. Pero sabi ko, Lord, sige, tatry ko pa rin. I know it's not by my flesh. It's by your Spirit still. And I know you will still speak to me. Sa mga bagay na hindi ko maintindihan, ikaw naman talaga magpapaunawa. At sa mga bagay na gusto mong makita sa buhay na ito, ikaw rin naman ang gagawa. So mga kapatid, ang kaharian ng Panginoon ay nasa sa atin. At ang buhay nito'y dapat ipamuhay sa Kanya. Ngayon, ang tanong, tubang taon na ito'y para ba talaga sa Kanya? Is 2025 really for the Lord? That we will ask the Lord, God, help me to be a laborer for you. And we will just pray also to God, Lord, empower me so I can be a supply to somebody who's sick, who needs healing, who needs your touch, who needs to be raised from the dead, who needs to be cast out from being under the influence of the devil. And is this year for me a year where I will be bold enough to proclaim that your kingdom is near? Sasabihin ko ba, Panginoon, malapit ka at dapat maranasan ka. Hindi lang ako, kundi pamilya ko, simbahang ito, pati yung mga taong pinapupuntahan mo sa akin. Kasi hindi ka naman pwedeng limitahan ng Diyos .
So, encouragement ko sa inyo, church, is just continuously be mindful of these commands of Christ. Actually, itong series na ito, come series number 16, next Wednesday, eye-opener lahat ito kasi now we are dissecting, parang inuunti-unti natin para tayo naghihimay. Para ba yung chicken pastil ni Sister Rina? Inuunti-unti mo para talagang mahimay mo at makatch mo yung kung ano talaga yung sinabi ng Panginoon na pamamaraan niya. At magawa yon hindi sa laman, kundi sa espiritu niya. Church, it's about time for us to really pursue His glory. And then, mag-level up tayo to another level of His glory. Glory to glory, mga kapatid, hindi po kung ano yung ngayon, ganun pa rin bukas. Dapat kung ano yung ngayon, bukas, mas maganda naman. Amen? Tayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Yan natin yung ating offering. Bukas ba may pasok na? Kayo may pasok na? Ay, nako. Stretching. Masyadong napahaba ang pahinga. So, balik na sa realidad ng trabaho. Well, ang church po is designed for two things. Unang-una, katulad ng sinabi ko kanina, yung kung babalikan niyo yung kaninang punto kanina. Two things. First is that we were adopted to the family of God to experience the blessing of God. Tama? And then, when God, again, hindi po natatapos ang blessing ni God. Dire-diretso naman po yan eh. When we have been a part of His family, and we belong to His family, the blessings of the Lord just keeps on coming. Nangyayari lang na nadi-disqualify tayo sa mga blessings because there are things na we choose to do it by our own. But the Lord is dead serious na I have brought you, I have put you in a place of blessing. And you need to stay there. Manatili ka doon. Huwag ka na alis doon. Diyan ka. And the second reason is that when He has put us to that place of blessing, He wants us now to bless people. Bless others. That whatever we do, wherever we go, our life becomes the light. Just sabi ng Panginoon, Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works. Ibig sabihin, ang majoring natin ngayon ay yung mga good works. Yung blessings na bless niya sa atin, yun na yung majoring natin, yung purpose. Yun na po yung mangyayari. Huwag natin isipin na, Lord, itong ang buhay ko, parang hikahos hirap na hirap Actually, there are a lot of people who are, there are a lot of people na they are not enjoying what you are enjoying.
But He has chosen us to enjoy what we enjoy. And ang gusto niya, angat niya pa yun. Kumbaga ang level, hindi man umaangat na para bang leaps and bounds. But you know, step by step. Ika nga kanina nadinig ka sa DCAS, one day at a time. Let 2025 be embraced one day at a time. Because one day at a time, we will all see changes and improvements and lots of wonderful things from the Lord as we fully yield to Him. Amen? Hallelujah. Let's bow our heads and close our eyes. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa panibagong taon na ito. Nakaloob mo sa bawat isa at bawat pamilya, nakabahagi namin sa lugar na ito. Sa Life and Peace Believers Community, ang aming mga sariling pamilya na tinatanganan mo, sinasamahan mo, tinutulungan mo, at patuloy na pagpapalain mo at magiging pagpapala sa marami. Patuloy kami, Panginoon, magpapasakop sa iyo dahil alam namin ikaw ang pupuno ng buhay na ito. Wala namang iba na pwede kaming ipagmalaki, kundi ikaw lang, O Diyos, dahil ikaw ang nagmamay-ari ng kung ano man ang mayroon na tinatangkilik kami. Patuloy ka, O Diyos, na maparangalang tunay sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, at sa simbahang ito. Lord, gamitin mo kami. Lalo na ngayon, panibagong taon. Marahil lumipas sa nakalipas at alam namin, marami rin kaming na-accomplish. Pero mas meron kaming ma-accomplish ngayon. Mas gagamitin mo pa kami para ang buhay ng iba ay magkaroon din ng kabuluhan. Ang mga ginugulo ng kaaway, naisirain ng demonyo, ay hindi po managumpay, kundi mabuo, ma-restore, at makita namin na nagumpay sila at magpapatuloy din sa iyo. Lord, hindi na po ito yung panahon na puro sa amin lang. Ito po yung panahon na ang sa amin ay naibabahagi din sa iba. Salamat, Panginoon. Patuloy na sinusuplayan mo ang pamilya ng bawat isang nandito. At alam namin, ang aming mga kalusugan din ay patuloy na magiging malakas at matatag. Hindi po kami magiging biktima ng sakit at karamdaman. Kami po ay patuloy na mag-enjoy ng kagalingan. At sa pangalan ng Panginoong Yesus, anuman ang sakit at karamdaman na gustong magdomina, gustong sumira sa aming pangangatawan, ito po'y binapawalan namin ng bisa sa pangalan ng Panginoong Yesus. At sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus, kami po ay buo, kami po ay malusog, kami po ay malakas, kami po rin ay magdadala ng kalusugang kagalingan at kalakasan sa ibang mga kasama, nakakasama at kabahagi ng buhay at pamilya po namin. Salamat, O Diyos. Lahat po ng kakapusan, lahat po ng kakulangan, Lord, i-address mo rin po ito. May mga mabibitin na mga bagay pero hindi talaga mawawalan, kundi lalo pang pupunuan at hindi lang sapat, palaging higit pa sa sapat ang iyong pagpuno. Salamat, Panginoon, sa mga pamilyang patatatagin mo ng pagmamahalan, kapayapaan, kagalakan, O Diyos. At salamat, Panginoon, na kung meron mang mga hindi pagkakaunawaan, Lord, pagbubuklorin mo ng pagmamahalan. Salamat, O Diyos, dahil ang demonyo po ay hindi naman talaga makakapagtagumpay para sirain sila, kundi lalo po silang magiging matatag sa isa't isa para may taas, may tanghal ka, Panginoon. Lord, sa simbahang ito, gamitin mo kami para magpala sa marami,
mailigtas ang mga kailangang matanggal sa kadiliman at kasamaan. Lord, gamitin mo ang aming mga buhay na patotoo, ang aming mga labi na pamamaraan upang sila ay magkumpisal sa aming Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat, O Diyos, ang paglago ay mararanasan ng bawat isa. At salamat, Panginoon, ang bawat isa ay tunay na magiging sobrang matatag sa piling at pagmamahal mo. Purihin ka sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa pagsasama-samang ito. At alam ko, tinatakpan mo ng iyong banal na dugo ang bawat isa. At makakaranas pa kami ng mas marami pang tatangkiliking masaganang pagpapala't biyaya mula sa iyo sa taong 2025. Bawat buwan ay palaging umaapaw ng iyong presensya, ng iyong kabutihan at katapatan. Salamat sa mga tagumpay. Salamat sa mga panibagong ventures. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-angat at salamat sa kasaganaan. Pinupuri ka namin sa gabing ito, pag-iingat at pagsama. Sakto, namatay. Okay, so